Alas 5:10 na. 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan sa mga Webes, mga konsumidor nagapanghakroy na sa dugang naman nga balayran sa kuryente sa Iloilo kag Bacolod City. 1.56 pesos per kilowatt hour nga saka sa residential electricity rate sa Iloilo City. Ginpatuman sa More Power subong nga Setyembre. Negros Power sa Bacolod City nagpasaka man. 48 million pesos nga drainage project sa Lapuz nga 2023 pa dapat ang completion date. Wala pa gyapon natugyan sang kontraktor sa DPWH ICDEO bangon sa mga depekto. Hublag protesta ginapatigayon sa wala gyapon matapos nga aganan flyover sa Pavia agod maimbestigaran man ang iban nga proyekto. Welder nga padulong sa iyang obra, gintiro patay isang wala pa matumod nga suspect sa Murcia. Kag Indian National nga isa sa mga suspect sa pagtiro patay sa pastor sa Pavia, Iloilo, na aresto sang kapulisan sa Capiz. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, sukod sang More Power nagsaka sang 1.56 pesos per kilowatt hour subong nga bulan sang Setyembre. Power rate hike ginpatuman man sa Bacolod City. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Halin sa 10 pesos and 88 centavos per kilowatt hour nga residential rates ang kuryente sa More Power sa Iloilo City sa bulan sang Agosto. Ini ang yara na sa 12 pesos and 44 centavos per kilowatt hour subong nga Setyembre. Ini ang bangod sa 1 peso and 56 centavos per kilowatt hour nga saka sa sukot sang kuryente. Bot silingon sini sa tagsa 100 kilowatt hour nga konsumo sa isa ka panimalay, may 156 pesos nga pagsaka. 1 peso and 57 centavos naman ang ginsaka sang commercial rates sang syudad. Ginatudlo nga rason sini, amo ang pagsaka man sang presyo sa wholesale electricity spot market. Ini ang ginaangot sang gindeklarar sang National Grid Corporation of the Philippines ang yellow alert sa Visayas Grid sang nahauna nga semana sa bulan sang Agosto. Santo, ang presyo is around 4 pesos and 91 centavos. Pero because of pag-increase ng demand, naglabot sa 6 pesos and 14 centavos. So, meaning 1 peso and 56 centavos is magkakadto ginisyon sa pagbakal sang kuryente. Ang ini nga pagsaka sa sukot sang kuryente, ang ginakabig nga dugang kapalasanon sa pila ka konsumidor. Bugat naman sa amon sir katigado daan subong bligyanay. Dapat hindi mo magtaman kay kasaka kay yawan mo kami bayad. Tama ka budlay nga nagsaka naman mo. Dako ang imo balayran. May estudyante ka pa. At pwede, wala ko ga igawasing. Wala na ko gakuan, electric pan na lang kag ang rep kong gaandar. Samtang natala naman nga magapatuman sang 87 centavos per kilowatt hour kapag saka sa residential rate ang Ileco 1 sugod sa Oktubre. 71 centavos kag 91 centavos naman ang pagsaka sa commercial rate. Ang tanan naton nga generation cost ginapastro naton ini sa consumer, so that's why nga any changes increase or decrease sa generation cost naton mabasagan din sa aton nga consumers. Sa Bacolod City kag pila ka bahin sang Negros Occidental, halin sa 11 pesos and 50 centavos per kilowatt hour, naging 12 pesos and 27 centavos na per kilowatt hour ang balayran sa mga konsumidor. Inibangod sa 77 centimos nga saka sa residential rate sang Negros Power. Ang pamilya Sumande, masami nagapaandar sang halos tanan nga appliances sa ila panimalay. Gani ginapreparahan nila ang mataas man nga balaydan. Ang income karon daanan lang sa kuryente. Dako gidya kayo tani medyo juson man nila gamay lang. Nagalaom naman si Helen nga magnubo sa masunod nga mga binulan ang sukot sang power distributor. Ang bagong power rate ang napagitna sa bill nga nabaton sa mga konsumidor humalin sang Setyembre 16. Kung sa Negros Power manubo, ti sumundo ka dako mangyapon. Pag may gamaya lang ang mga bill sang mga tao man isang pamuluyo. Makiti mo man ang ila promisa mo. Upod kay Marvin Lauderes, Kim Salinas, 1 Western Visayas.
Mga kapuso, 48 million pesos nga drainage project sa Lapuz nga 2023 pa dapat ang completion date. Wala pa gyapon natugyan sang kontraktor sa DPWH ICDEO bangod sa mga depekto. Proyekto ginapahayag nga hindi mapuslan bangod wala man ginabaha ang lugar. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Isa sa mga ginatutukan subong sa investigasyon sa Senado kag Kamara ang mga flood control project na daw pareho lang nga wala matun-an antes ginpatuman. Base sa sumbong sa Pangulo website, mas sobra 1.3 billion pesos ang kabugusan ng mga proyekto sa Iloilo City. Diri sa Loboc, Lapuz, may ginpaobra nga drainage structure ang DPWH Iloilo City District Engineering Office. Inyang nagabalor sa mas sobra 48 million pesos kag may kalabaon nga mas sobra 400 meters. Base sa records ng DPWH, ginumpisahan ang proyekto sa June 15, 2023 hag December 24, 2023 ang completion date. Apang gin-extend ini tubtob sa February 2024. Wala naghatag sang pahayag ang DPWH ICDO bangod sa gag order sang DPWH Central Office. Apang sa impormasyon nga ginpalabot sang talatapan sa news team, wala pa ini na turnover sa ila bangod nagapadayon pa ang correction works ng kontraktor nga AC Rivero Development Corporation. Ang pagbutang sang proyekto sa ila lugar ang ginkatingala sang residente nga si Manong Romeo. Why ganda ba? Ibala mo daw taas na portion. Nakaumpisa na ang konstruksyon sang drainage structure sa nagpungko ang sakaron punong barangay sang Loboc, Lapuz. Palaligban man sa iya, kun nga ginbutahan sang proyekto ang highway nga mataas ang lugar kag wala ginabaha. Nanugunan ini sa gingasto nga pondo sang gobyerno. Actually, ang ina nga lugar, alin sa una, way ginada siya gabaha kay mataas kag tapos ang sakilid niya, pispan pa, punong. So, sa ako ng kadamo patani isang lugar nga pagatutukan naton nga makabenepisyo gid tani ang pumuluyo. Pangabay sang punong barangay nga samtang ginatapos pang pagkayo sang drainage structure, mabutangan man sang early warning signs sa lugar bangod tuman ka delikado sa mga motorista. Gintinguan sang news team nga makuhaan sang bahin ang kontraktor nga nakabase sa Bacolod City apang wala pa nagasabat sa amon tawag. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga progresibo nga grupo nagapatigayon sa hublag protesta sa wala pagyapon natapos nga Aganan flyover. Ginapanawagan sang grupo nga imbestigaran man ang proyekto. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Aganan, Pavia, Iloilo. John? Jert, mapanabat kag mapreso ang mga may kahilabdanan sa mga maanomaliya nga proyekto sang gobyerno lakip ng Aganan flyover. Ini ang ginasinggitan sa karon sa mga nagpakigbahin diri sa hublag protesta diri mismo sa palpak nga flyover project. Sa nagbisita si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Iloilo City sa nagligad nga bulan, naglaom si Manong Joe Marie nga hatagan pagtamod sang presidente ang masobra 800 million pesos nga Aganan flyover project. Apang wala ini nasapakan. Brown na kanin nila de kay mga flood control kanin ginaimbestigaran te. Siyempre ang ini Brown Manila na Panawagan sa mga Ilonggo nga kuntani pareho sa ginahatag nga atensyon sa investigasyon sa mga maanomaliya nga flood control projects, amuman ang ginahatag nga pagtamod sang gobyerno sa investigasyon sa Aganan flyover. Antes ang trilyon peso march sa Domingo, nagpatigayon sang hublag protestang nagkalain-lain yung grupo sa flyover. Panawagan sa mga ini nga imbestigaran kag mapanabat ang mga may kahilabtanan sa palpak nga proyekto. Ang Aganan flyover isa sa buhi nga simbolo sang malala nga korupsyon, hindi lang sa siyudad sa Iloilo kundi sa Bugos nga probinsya. Antes pang hublag protesta gid pasiguro na sang Pavia MPS nga mapabilin ang katawhay. Nag-coordinate man kita sa aton nga MDRRMO ag sa aton nga traffic management. No, kag nag-request man kita sa CDM sa IPPO sa provincial office namon para sa security. Sa palabuton nga trilyon peso march sa Domingo, nagpanawagan ang kapulisan sa Iloilo City sa mga partisipante nga ipabilin ang kalinong. Ilabinagin paiway na ang no permit no rally policy. Let's make it peaceful and orderly. Ma-deployan natin sa nagkakaigo nga personnel kag para nga masiguro ang maintenance sa peace and order at the same time protection nila. Sa Bacolod City, nagpatigayon man kay inas ang agas ang hublag protestang operators kag drivers ang pila ka mga transport group sa atubang sa public plaza. Panawagan sang grupo nga pasabto na ang mga tawo sa likod sang maanomaliya nga flood control projects.
Ginatudlo man sa mga ini nga korupsyon ang isa sa mga rason sa konflikto sa PUV Modernization Program. Ang sa amo niya nga grupo ya dapat ibalik ang 5 years nga prangkisa, stop ang korupsyon sa aton nga DOTR sa modernization program, kag dapat ibalik na ya akong ano nagakaigo nga para sa amon. Jert, nagapadayon pa ang hublag protesta sa karon kag ato nakitaan nga ginatos ang nagpakigbahin. Apang suno sa mga lideres sa mga grupo nga sa adlaw sang Domingo sa trillion peso march, lauman ang linibo ka mga Ilonggo nga magasinggitan sang transparency and accountability sa mga proyekto sang gobyerno. Jert. Madam again nga salamat sa update Kapuso John Sala. Para sa dugang ang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Maraming salamat, Jert, mga kapuso. Sa Negros Occidental, welder nga padulong sa trabaho. Patay sang giluthang sa Banwa sa Murcia. Yaring balita nga aton gintutuka. Matapos makabati isang asod-asod nga lupok, ining naabtan sa pila ka mga residente sang barangay Kaliban, Murcia. Nagakaya kay piraso ng 58 anyos na lalaki nga ginkilala kay Crispin Lengamen, residente sang among lugar. Sunod sa kapulisan, wala sang tawo sa maligwin nga bahin sang barangay. Sang ginluthangan ang biktima nga posible hungod nga ginbantayan sa suspect. Guwing na siya pakadto sa iya trabaho, then gin sugata lang siya sang suspect. Kamo na gin tiro. So, hindi patakatag information gid wala pa taton ma-confirm gid kung ano ilang sakyan ha. Nagatrabaho ang biktima bilang welder sa Bacolod City. Wala kuno sa ideya ang iyang manghimata kung ano ang posibleng motibo sa pagpatay sa iya. Patal nga pila sa ulong gitunaan sa iya kamatayon. May na-recover nga duha ka baseyo sa kalibre 45 nga pusil sa crime scene. Uy, na sa may istorya sa amon. Kaya gisam lang kami ang puli sa ginabisita sa namon sa balay mo. Katulog lang sa konsensya yan. Sa subong, ginatutukan sa kapulisan kung may kaangtanan sa kamatayan sang biktima ang duha ka mga persona nga nagpangita sa iya kahapon. Po kagapon pala nga pamangkot sa akon sang duha ka tawo na mo sugata ko kagapon. Kundi nang balay na ni Crispin nga na nilinggamin nga apelyido na. Opo, Kiringon Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Indian national nga isa sa mga suspect sa pagtiro patay sa pastor sa Pavia, Iloilo na aresto sang kapulisan sa Capiz. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Sa gahom sang warrant of arrest sa kaso nga murder na tigayon nga madakpan si alias Lovely, 24 anyos, isa ka Indian national kag isa sa mga suspect sa pagtiro patay kay Pastor Douglas Hover nga isa man ka veterinarian sa barangay Anilaw, Pavia, Iloilo, Enero sini nga tuig. Sunod sa Pavia Police, nanago si Lovely sa Capiz matapos ang krimen. Malapit duha ka bulan na monitoring sang kapulisan antes madakpan sa barangay San Jose, Rojas City kagabi. Mga investigasyon, ma'am, isa ka motorcycle driver, daw nag-drive na niya siya sa motorsiklo sang natigayon ng pagpatay kaya pastor. Utang sang biktima sa Indian nationals ang motibo nga ginsundan sa kapulisan sa investigasyon. Padayon pa nga ginapangita sang kapulisan ng duha ka mga suspect sa pagtiro patay sa pastor. May mga lead na kami kung sa diin siya gapanago, ag may mga tao naman kami nga pwede pa mangkuton kung para mabuligan kami sa pag-aresto sang duwa nga nabilin. Nagpamalibad nga magpa-interview ang Indian national samtang ginhiwan sa news team nga makuha man ang reaksyon sa pamilya sa biktima apang nagpaiway na sila nga mag-atubang sa kamera. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Balantayan mga kapuso, nakagawa na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyo Mirasol apang nabili naman sa sulod sang PAR ang Bagyo Nando. Kagabi pa ini nagsulod sa PAR kag uli na si Platan kay Inas ang aga sa kalayoon nga 1,335 kilometers na silangan sang southeastern Luzon. Nagahulag ini panaminhan nakatungdan kag posible iguon ng extreme northern Luzon sa mga masunod nga adlaw. Sa subong, wala pa ini sa epekto sa pungsod apang ginapaalerto ang mga taga-norte nga manginhanda sa mabaskog nga bagyo. Bangod sa habagat kag thunderstorms, maka-eksperyensya sa gihapon sa mga pag-ulan ang pinakabahin sa pungsod. Base sa datos sa Metro Weather, may chances ang lapta-lapta nga ulan sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras kag Negros Island Region. Posible man ang ulan sa nabiling nga bahin sa Pilipinas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas.
Mga kapuso, ginahulat pa sa Department of Agriculture 6 sa mga pagsulundan sa pagpatuman sa rollout ng 20 pesos kada kilo nga bugas para sa mga manunudlo. Ini matapos ginanunsyar ni Department of Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. kahapon nga sunod nga benepisyaryo sa programa amo ang public school teachers, lakip na ang non-teaching personnel. Base sa pahayag sa DA Secretary, nagapakig-angot ini sa Department of Education. Gina-finalize na nila ang lista sa mga benepisyaryo kag target nga sugura ng rollout sa Oktubre 15. Samtang ginaplano na sa DA6 ang pagpatuman sa 20 pesos kada kilo nga bugas sa pila ka sektor sa probinsya sang Aklan nga igalunsar sa una nga semana sang Oktubre. Mga puso, nagkapadayon naman ang degassing o kun ang pagbugas ng sulfur dioxide sa Mount Canlaon base sa monitoring sa FIVOX. Ang ulihi nga pagsungaw sa bulkan may katason nga naglabo sa 300 metros. Samtang nagdubo ng volcanic earthquakes nga na-record nga yara na sa o kunyara lang sa 28 susunod sa 24 oras. Padayon nga ginabantayan ang seismic activities nga posible nga magresulta sa liwat nga paglupok sa bulkan. May na-observe din po tayo na activity or pag-spinning po ng vulkan within 75 meters to 300 meters. Kung wala activity po or wala po tayong record na seismicity or other parameters po, ay wala na po activity na going on. Angkas patay rider pilason sang nakadanlog ang ilang motorsiklo sa Bacolod City. Samtang sa Bago City, 5 pilason sa nahulog ang truck sa kanal. Si Aileen Pedreso nakatutok. Ginbawian sa kabuhi ang 38 anyos nga back rider nga si alias Rhea, samtang pilaso naman ang rider nga si alias France. Ini matapos na danlog ang ilang ginasakyan nga motorsiklo sa dalan sakop sa barangay Panukoy sa Bacolod City. Suno sa kapulisan, madanlog ang dalan rason nga nadanlog ang motorsiklo. Wala sang helmet ang angkas rason nga nakaagom ini sang patal nga pila sa ulo sang nakatupa sa simento. Sa assessment sang doktor nga yung biktima, kalampos niya ang ulo. So sang nag-change sa direction sa may inner lane sang dalan from S to West, nakadownload niya bing driver. Tatlo ang pilason sa aksidente nga nahulog sa kanal ang isa ka truck sa bahin sang barangay Kalumangan, Bago City. Suno sa kapulisan, lakip sa napilasa namang driver sang truck. Tatlo ka mga pahinante sili kang nakabisikleta nga lalaki sang natabunan sang humay nga karga sang truck. Estable naman ang kondisyon sa mga napilasan. Pagkakon sa south direction no kay alin sa may talok na quality ang humay no kay ipagaling italok so na loss control no. Makita sa sininga CCTV video nga nagpapanaog sa pasahero ang isa ka tricycle. Nag-U-turn kag nagpundo. Matiun-tiun, ginsalakay ini sa isa ka pick-up. Nawigit ang driver apang naghingagaw dalagan sa sidecar kay nakasakay ang duha ka tuig nga po nga babayi. Natabo ang aksidente sa barangay Libot, Kalidog, pasado la sa iskina sang aga. Sunod sa kapulisan, padulong sa poblasyon ang pick-up nga ginamaneho ni alias Ed sa 7 anyos nga ginpahayag nga gulpi lang naglain ang pamatyag. Nadulaan ini isang kontrol sa manibela kag nagsaylo ang salakyan sa pihak na lane. Ang tricycle driver ang ginkilala kay alias Luciano, 54 anyos, nga nakaagom sa minor nga mapilas. Gindalaman sa ospital si alias Ed, kag nagapabilin pa nga confined. Pagpunggo ni sir sa tricycle, nag-diretso pagit ang sarakyan sa punta. May isa pagit ka nagapak nga anatindid nga motor. Aileen Pedraso, 1 Western Visayas. Sa Bacolod City naman, 14 anyos nga kabahin sang autism spectrum, ginsumbag sa kasilingan sa barangay Mansilingan. Yaring balita nga aton gintutukan exclusive. Nagabanog ang ulo kag may mga pila sa guya ang 14 anyos si Vincent nga yara sa autism spectrum. Nagpadulong ini sa kapulisan upod ang lola sini nga nagaserbi guardian matapos ginpahayag ginsumbag sang kasilingan sa sulod sang computer shop sa Purokpunay, barangay Mansilingan, Bacolod City kagabi. Pag-ako sang iya lola, nahuya siya sa makasilingan bangod masami nagatugas sang kakulba ang apo nga may bit-bit nga patalom kag nagapanghaboy sang bato. Apang inikuno, resulta man sang pagpangsunlog sang mapamatan noon sa kondisyon ni Vincent. Hindi ko kaya ko na. Ubi ko nang bala na sa namon. Gauntat mo na sa sir.
Iyalang balahan pa nga mga buyaw. Ano binahabuya? Bato. Sakit. Ito na suksok sa kalo. Tapos? Tapos ay tiniklod ako tumbag dukat sa ulo at sa guya. May mga kasilingan sila nga nakahangok sa kondisyon sang solterito apang may ara man sang nagkahangawa sa iyang akto. Kay ginambalan ginahabuyan sa mga bata bato. Ang iba lang nga gambal nga nga nadlock sila kay Vincent pero kay sa ulado ko na sabi. Ginatumod na sang Police Women and Children Protection Desk ang lalaki nga nagsakit sa solterito. Coordinate man kami sa DSSD sa barangay para mataga naton atensyon ang gitinguan sa news team nga makuha ang bahin sa suspect apang wala ini sa lugar. Suno sa isa ka psychologist, ang kasubong ni Vincent nagakinahanglan sa nagkakaigo nga paghango. They are also human beings. They have also feelings. They can also react in a way na especially kung may ara sila na hindi nila ma-communicate. They can also communicate it in a way, for example, in form of aggression na ma-misinterpret natin na gusto nila mag-sakit. Opo, Kiril Casillo, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Sa iban pang balita, duha ka representante halin sa DPWH ICDEO ang nagtambong sa ikatatlong committee hearing sang Iloilo City Council subong hapon. Apang wala sa gihapon napakita si OIC District Engineer Roy Pakanan. Madumduman nga nagpabutyag sang pagkadismaya ang katapos ng komitiba matapos nga wala sang may napakita nga taga DPWH ICDEO sa unang duha ka hugnat sang investigasyon. Ang investigasyon ang nagatutok sa mga waterway projects sa Iloilo City. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Arestado si alias Kenny, 34 anyos, matapos madakpan nga nagkawat sang kanding sa barangay Kagbang-Uton, Iloilo. Suno sa kapulisan, nadakpan mismo sa tagiya sang kanding kag sang barangay tanod ng sospek nga nagaguyod sang kanding. Ginpasakaan ang sospek sa reklamo nga paglapas ang Presidential Decree 533 ukon ang Anti-Cattle Rustling Law of 1974. Makita sa sining CCTV video ang paglabay sang truck sa highway sa barangay Santo Domingo, Arevalo, Iloilo City. Mation-tion pa, may naglabay man nga isa ka pickup nga nagahagunos kag bumunggo sa bulisan truck. Bangod sa kadasig sang dalagan sang pickup, wasak ang nahauna sini nga porsyon. Nagahana na kuntani nga mag-overtake ang pickup apang naalang-alang ini rason sa pagkabunggo sa truck. Gilew naman nga gindala sa ospital ang driver sang pickup nga nakaagom sa mga minor nga kasamaran. Amat-amat na nga ginguba sang Iloilo City LGU ang Material Recovery Facility, comfort room, bodega kag iban pang estruktura sa kilid sang Iloilo Central Market. Ang mga materyales sa paggagamiton sa pagtukod sang temporary stalls nga gindesignar sang City Engineer's Office para masaylohan sang vendors kung gubo na ang stalls nga ila sa karong ginatiniran. Ginaschedule man ang pagguba sang kasubong nga estruktura sa Iloilo Terminal Market. Oktubre subong nga tuig, magasaylo na ang mga vendors sa ginrehabilitate nga mga merkado suno sa LGU. Sa Bacolod City, presyo sang mga ulutanon sa merkado nagsaka sang 20 pesos kada kilo. Nakatutok kay Ling Pedreso. Naandan na sa mga manugbakal nga diri magpangumpra sa mga ulutanon sa bagsakan sa Libertad Public Market. Magluwas nga preska na, barato pa ang presyo. Sa masami kuno, puno sa mga ulutanon ang duha ka plastic nga dala ni Tessie apang subong adlaw. Gamay lang ang nabakal niya. Presyo subong ma'am, hindi nang stable ba? Saka pa naog. Depende guro sa supply. Gina-adjust lang yun, ng jutay-jutay lang para makakonsume ka sa iba nga balaklon. Sunod sa pila ka mga manugbaligya, yara sa 20 pesos ang pagsaka sa kada kilo sa mga ulutanon. Ginatudlo rason ang malain nga tiyempo. May pila ka supply nga wala na puslan, ilabi na ang mga halin pa sa Cebu kag Mindanao. Jutay supply ma'am, jutay supply. Kamat sa bag ng gikan. Hindi mo to siya ang damit sa mga utan. Okay. Kaya mata susubungan ng taas. Po sa panahon na up and down, balance, adjust lang. Lakip sa mga nagmahal ng ulutanon, amo ang carrots nga subong tag 120 pesos na ang kada kilo, halin sa 90 pesos.
Lettuce nga sadto 50 pesos, subong 80 pesos na kada kilo. Kalabasa nga sadto 20 pesos, 40 pesos na. Patatas nga sadto 50, 70 pesos na. May pila naman kaulutanod nga ginabaligya sa barato nga presyo. Ilabi na ang mga mapuslan pa kasubong sang balatong nga 25 pesos na lang kada kilo. Kag Baguio beans nga 40 pesos na lang. Aileen Pedraso, 1 Western Visayas. Mga kapuso, kinahanglan nang magkuha ng Certificate of Coordination sa local government units ng Iloilo City ang anuman nga ahensya nga magapatuman sang infrastructure projects sa syudad. Hindi makasugod ang proyekto kung wala sang certificate. Ini ang nasaan sa executive order nga gimpagwa ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chua nga nagatugod sang Iloilo City Infrastructure Coordination Committee. Antes may issuance ng Certificate of Coordination, kinahanglan anay magpresentar sang plano sa komitiba, schedule, scope of work, budget kag source sang pondo. Iga-validate man sa komitiba ang feasibility kag practicability sang ginaproponer nga proyekto. Tinutuyo sang EO nga mangin organisado kag wala nagadoble ang mga proyekto sa syudad. Ang ini nga EO no magahatag sang garantiya nga ang kada infrastructure project no nga igapatindog sa Iloilo City is well coordinated, transparent, kag nagasabat sa kinahanglanon sang aton sini nga mga pumuluyo. Kapuso, ari na mga dapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. Ano bala ang bagay nga tuyo kawato ni Dea halin kay Perena? Madakbad bala siya ni Tera? Samtang paano bala pungga ni Imaw ang kinakgamo sa Encantadia? Bantayan ni Natanan sa Encantadia Chronicles Sangre 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Mga kapuso, kanami lang panumdumon nga sa piyak sang kapigaduhon may mga tawo gihapon nga may tampad nga tagipuson. Sa Jordan Guimaras, wala nagduwa-duwa ang tricycle driver nga si Aaron Amata nga ibalik ang iya nakita nga coin purse nga may unod nga 10,000 pesos nga cash. Gilayon niya ini nga gin-turnover sa Tourism Assistance Desk sang Banwa. Tuman gid ang pagpasalamat sang tag-iya sang kwarta nga si Charina Espinosa kay Amata para pa kuno initani sa pagpa-check up sang iya anak. Ayos gid ang imo ginpakita nga katampad kag dapat gid pamaresan Aaron. Gani kapuso, kung kamo may mga istorya nga pinasahi, makahatag good vibes so kung makalilingaw, makakuhaan sa inspirasyon kag pagtulunan, ipakigbahin ng mga istorya nga ayos gid. Mga kapuso, 98 days na lang, Pasko na. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.